ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng Oktubre, pagmasdan po ninyo, alas 4 ng madaling araw, hindi mahulugang karayom. Ang dami ng tao ngayon dito sa loob ng tahanan at dambana ni Jesus Nazareno. Kaya palakpakang muli natin ng malakas ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno sa mga pagpapalat biyayang ating nakakamit sa ating buhay. Tunay ngang masasabi natin na ito ang ating araw. Ito ang araw na nilikha ng Diyos para sa ating lahat. Ito ang araw na kung saan tayo'y nagpupuri, tayo'y nagpaparangal sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Mga kapatid kay Kristo, narinig po natin ang ating ebanghelyo. Sa palagay po ninyo, bakit kaya tinutuligsa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ang bayan ng Corazin, ang bayan ng Betsaida, at ang bayan ng Capernaum? Alam po ninyo, simple lamang ang kasagutan. Ibinigay din sa atin ng ebanghelyo. Ginawa silan o gumawa si Jesus Nazareno ng maraming himala at kababalaghan. Subalit, ang mga tao sa kanila hindi tumalikod at hindi nagbago ng buhay. Nanatili sila sa kanilang kasalanan at kasamaan.
Ang ibig sabihin nito, sa kabila po ng pagmamalasakit, sa kabila ng awa at habag, sa kabila ng kagandahang loob ni Jesus Nazareno, patuloy sila sa paggawa ng hindi mabuti at hindi sila nagbago ng kanilang buhay. Kaya naman, ang buod ng Ebanghelyo sa araw na ito ay ang hinanakit ng ating Panginoon tungkol sa mga bayang matitigas ang puso. Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi nila binigyan ng pagkakataon ang kanilang mga sarili na magbago ng kanilang buhay. Kaya sinumbatan niya ang bayan ng Corazin at Bethsaida sapagkat narinig na nila ang mensahe ng Diyos, narinig na nila ang Ebanghelyo, ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Hindi nila pinanindigan ng mabuti ang mensahe ng kaligtasan. Sinumbatan din ni Jesus Nazareno ang tinuturon niyang tahanan, ang Capernaum, sapagkat ito'y pilit na nagmamataas sa kaniyang sarili. Tila baga nakakatakot ang babala ni Jesus Nazareno at ang sabi niya, mabigat na parusa ang haharapin ng bayang iyon sa araw ng paghukom. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, simple lang ang mensahe ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. At yan ay ang pagbabalik loob. Uulitin ko po, pagbabalik loob. Inaanyayahan ang bawat isa sa atin na magbalik loob sa Diyos at magbago na tayo ng takbo ng ating pamumuhay. Tandaan po sana lagi natin na ang mga himala at kababalaghan na ginawa ni Jesus Nazareno ay naglalayong maghatid ng kabutihan at ng pagbabago sa bawat isa sa atin. Uulitin ko po, ang mga kababalaghan, ang mga kabutihan, ang mga grasya at mga pagpapalang natatanggap po natin sa ating mga buhay. Ito po ay isang magandang paalala at paanyaya ng pagbabalik loob. Ibig sabihin, sa tuwing tayo'y nakakatanggap ng mga grasya at pagpapala, dapat hindi doon natatapos ang lahat. Sapagkat ang bawat biyaya at pagpapala ay paanyaya din ng pagbabalik loob sa Diyos. Lagi ko nga po itong ibinabahagi na tayo ay may mabuting balita, na tayo ay may ebanghelyo, sapagkat ang mga ito ay panawagan ng pagbabalik loob. Sa mga pagkakataong sinasagot ni Jesus Nazareno ang lahat ng ating mga panalangin, nakakadama tayo ng kagalingan, kaginhawahan at kaligtasan. Sa mga pagkakataong iniaadya tayo sa lahat ng panganib, kapahamakan at masasama, kakambal nito ang paanyaya ng Diyos na tayo'y manumbalik sa Kaniyang presensya. Ipinaparanas po ni Jesus Nazareno ang Kaniyang kabutihan sa atin upang tayo ay mas lalong mapalapit sa Diyos. Kaya nga kung inyong mapapansin, pinansin ko na ang dami ng tao sa mga sandaling ito. Dahil ako po ay naniniwala na ang pagpunta ninyo dito
ay palatandaan ng inyong pasasalamat at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas? Ang mga kadiboto natin na nagpapasalamat at hindi lang basta nagpapasalamat, kung hindi nagbabalik loob din sa ating Panginoon. Sa mga tuwid, ang mga bagay po na ginawa ni Jesus Nazareno sa panahon niya ay isang mabisang paalala din sa atin na dapat sa araw-araw ng ating buhay, taglay-taglay natin sa ating puso ang pagbabalik loob sa Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng pagbabalik loob sa Diyos? Ang pagbabalik loob sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtitika, pagsisisi sa ating mga kasalanan at ang paggawa natin ng ating lubos na makakaya upang hindi na bumalik sa buhay makasalanan. Uulitin ko po, ang pagbabalik loob ay nangangahulugan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagtalikdan sa ating mga kasalanan, at ang paggawa ng ating makakaya na hindi na muling bumalik sa buhay ng isang makasalanan. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito ay pagnilayan po natin ang mga mensaheng ito. Maaaring maunlad ka sa iyong panlabas na buhay, kagaya ng bayang Capernaum, Bethsaida, at Corazin. Subalit, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, hindi interesado sa pisikal nating kaanyuan o sa kayamanang pisikal o sa ating kaunlaran at tagumpay. Interesado si Jesus Nazareno sa kayamanan ng ating puso at ang hangarin natin na magbalik loob. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.